Hello mga mare, for today's video ay eto, nag-request nga ako kay Mister ng ginataang tulingan at eto, nagluto naman siya, nakbaka. So yun na nga mga mare, kaninang umaga nga, pumunta nga kami dito sa palengke para nga bumili ng isda kay Mana. Isang piraso nga lang yung nabili namin mga mare, pero ang dami na niyang nagawa dahil malaki nga yung napili namin. Sabi ko kasi kay Mister mga mare, ay lagi na lang karne yung inuulam namin, kaya eto, mag-isda naman for today's video. Pinalinis at pinahiwa na nga namin yan mga mare dun sa binila namin at pinirito nga lang ng konti, tsaka nga namin igigisa mamaya. Pag ako kasi nagluluto ng ginataang isda mga mare, pinapakuluan ko nga lang siya sa suka tsaka ako nilalagyan ng gata. Pero dahil nandito nga si Mister mga mare at sanay nga siya magluto ng mga gatang ganto sa Mindoro, eh Diyos ko, eto nga yung gusto niyan luto, ginigisa pa, naksyuta. Yung version nga ni Mister dito mga mare ay nagigisa nga siya ng bawang, sibuyas, tsaka luya na may siling green, gano'n. Natry na nga namin maggata nung nakaraan mga mare pero tuna naman yung ginamit namin. Malakas talaga maka Disney princess mga mare pag nilulutuan ka nga ng Mister mo. Feeling ko tuloy mga mare ang haba-haba na ng buhok ko. Chares. So yun na nga mga mare, after nga niyang mag-isa yung bawang, sibuyas, tsaka sili, ay eto naglagay nga siya ng konting nor seasoning para may lasa daw. Hindi na rin kami nakabili ng nyog mga mare, kaya itong Coco Mama na nga lang yung ginamit namin pang gata. Sa gulay ko lang to ginagamit mga mare, pero dahil nga oras na at wala na nga kami nabilhan, ito na nga yung nilagay for today's video. After mga mag-isa mga mare at nilagay yung gata, ipakuluan mo nga lang siya ng very light at pag kumulo na nga, ay ilagay mo na nga yung mga pinrito mong isda. Ganun lang. Hindi na rin pala kami naglagay ng kung ano-ano pang pampalasa dyan mga mare at asin dahil yung mga isda na pinirito namin ay may asin na. Pwede nyo rin siya lagyan ng tubig mga mare kung gusto nyo ng may sabaw, pero dahil kami gusto namin ng toyo, hindi na nga kami naglagay ng tubig dyan. At nung nakaraang nagluto nga kami ng ginataang tuna mga mare, hindi kami naglagay ng pechay, kaya eto, nagtry nga kaming lagyan ng 2 tali. Kaya kung nagsasawa ka na nga sa laging pritong isda at paksiw na isda mga mare, eto na nga yung sign na itry mo na tong ginataang tulingan. Bukod sa masarap na mga mare, madali lang naman talaga siyang lutuin, hindi nga ubusin yung isang oras mo. Kaya nga sa mga mister dyan, shout out sa inyo, ano pang ginagawa nyo, ipagluto nyo na rin ng ganito yung mga misis nyo. Chares. So yun na nga mga mare, after nga makaluto ni Mister Ray, ito naghapag na nga ako sa lamesa para nga makakain na kami. Sobrang sarap lang talaga isipin mga mare na yung mga dating hindi mo nagagawa ay nagagawa mo na nga ngayon dito sa sariling bahay nyo. Kung dati nga mga mare ay hirap na hirap tayo sa buhay, hindi mo mamalayan na nandun ka na, basta mag-manifest ka lang na mag-manifest, gano'n. At dahil malapit na nga rin umalis si Mister mga mare, sinasabi ko nga sa kanya palagi na i-enjoy nga lang niya yung bakasyon niya dito. Pagdating kasi sa barko mga mare, bakbakan na naman at marami na namang gawaing trabaho, gano'n. Kaya nga blessed pa rin kami mga mare kahit paano pag umuwi nga at nagbabakasyon si Mister ay may araw at may date na nga na naka-line up siya pag alis. Sana all. Chares. So yun na nga mga mare, after nga namin kumain ay nagpapahinga na nga kami dito sa kwarto kasama nga ng mga bata dahil wala pa naman akong pasok. Ini-enjoy na nga rin namin mga mare habang wala pa kaming trabaho ni Mister na makasama nga itong mga bata at masikaso sila, Diyos ko. Iba pa rin kasi mga mare pag may oras nga tayo sa mga anak natin. Ganun, yun lang muna. Salamat sa panonood.